Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Negosyo. Yan ang tingin ng mga kriminal at sindikato ng human trafficking sa mga taong gustong makawala sa kahirapan. Maayos na trabaho, malaking sahod, libreng pag-aaral. Pawang kasinungalingan. Ngayong panahon ng pandemya, marami ang nagipit na pamilya. Sinabayan pa ng sunod-sunod na malalakas na pagbagyo. Ilan sa ating mga kabarangay walang-wala at desperado. Dito namamayagpag ang mga sindikato. Tutulong di umano, magbibigay ng trabaho, yun pala, ikukulong, aalilain, aabusoy ng paulit-ulit, gagamitin sa krimen. Ang pinakamapait, may mga kaso pa na mismong kamag-anak o kaya'y sariling magulang pa ang nambibiktima sa kanilang mga anak. Walang sino man ang dapat makaranas ng pagdulusang ito. Papayag ka bang may mabibiktima pa sa ating mahal sa buhay? Tayong mga nasa barangay, dapat parating mapagbatyag, mapanuri at matalino upang hindi mapasukan ng mga kawatan at sindikato ang ating komunidad at ma-rescue ang nangangailangan ng saklolo. Ano ba ang dapat gawin? Una, siguraduhing mayroong maayos na mekanismo at budget upang pigilan ang human trafficking at alagaan ng mga biktima nito. Kumpleto na ba ang setup ng Barangay Vow Desk at Barangay Council for the Protection of Children? May kumpletong listahan ng residente lalo ng kababaihan at kabataan? May situationer na ba sa kababaihan at mga kabataan? May ordinansa na ba para labanan ang TIP? May hotline at social media accounts na ba ang barangay para sa sumbong ng taong bayan? Ikalawa, humanap ng kakampi. Ipakalat ang impormasyon para pigilan ang TIP. Nagsagawa na ba ng advocacy campaign sa mga CSOs, faith-based organizations, samahan ng mga kababaihan at kabataan, purok leaders, mga magulang o guardians, volunteers at iba pa para maging kaisa laban sa TIP? May regular information drive na ba sa komunidad para mapigilan ang illegal na recruitment at TIP? Ikatlo, bantayan ang mga sumusunod na senyales ng human trafficking sa komunidad. Nakatira sa amo na ubod ng higpit, kalunos-lunos at siksikan ng tirahan. Ipinagbabawal ang pagkausap sa iba o di kaya'y scripted ang mga sagot. May takot sa muka o kaya'y marka ng pisikal na pang-aabuso. Wala o napakaliit ang sahod. Minor de edad na pinagtatrabaho o nasa prostitusyon. May kasamang iba-ibang bata na hindi naman kaanak. May nagbabahay-bahay na nangangako ng malaking halaga o sahod. Sunod-sunod ang pag-claim ng pera mula sa remittance centers. Kahit pa dumaraan tayo sa matinding pagsubok, dala ng pandemya, mga sakuna o kaguluhan, walang magiging puwang para sa mga human traffickers kung handa at tulong-tulong ang bawat komunidad. Pangunahan nating mga nasa barangay sa ating unang makita ang malasakit at pagpapahalaga sa karapatan ng ating kapwa, lalo na ang kababaihan at kabataan. Tulungan at gabayan sa pagbangon ang mga nawalan ng hanap buhay at pag-asa. Sa ganitong paraan na ipapakita natin na bawat buhay, bata man o matanda, o kahit may kapansanan, mahalaga. Hindi tamang inegosyo ang ating kapwa-tao. Wakasan na ang trafficking in person. This is Loida. Loida came from a poor family in the province. To help her family, she agreed to take on a job as a waitress in Manila from a shady recruiter.
Upon her arrival, however, instead of waitressing, she was forced to do sex acts against her will. Loida is a victim of sex trafficking, exploited with very little pay, unable to go back home due to debt and threats. This is an example of human trafficking. Sex trafficking is just one of the many forms of human trafficking. Human trafficking is illegal and is a grave violation of human rights. Over 1,000 Filipinos get trafficked every year for various purposes, holding them against their will. Loida is just one of those many victims of human trafficking in our country. Loida could be your daughter, sister, or friend. Make your move and report to the Interagency Council Against Trafficking, or IACAT, to your local government, or to any government agency for any trafficking incidents, or dial 1343. Save Loida. Save a victim. Stop human trafficking. Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa ilegal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. Araw-araw, maraming nangingibang bayan para mabigyan ng maliwanag na bukas ang kanilang pamilya. Subalit kadiliman ang kanilang kinabagsakan dahil sila'y naging biktima ng human trafficking. Sila ay kinakalakal, pwersahang pinagtatrabaho, kinukulong, naabuso. Mananatiling madilim ang kanilang bukas kung di natin susumpuin ang human trafficking. Sumama sa laban kontra human trafficking. Tumawag sa 1343 at makipag-ugnayan sa Interagency Council Against Trafficking. Minsan, may mga taong nagpo-post ng mga sexual na litrato ng mga bata na hindi kailanman dapat i-share. Sa tuwing ang litrato o video ay na-share or nare-reshare, kahit na upang maghayag ng galit, takot o pagkagulat, ang batang nasa litrato ay lalo lamang napapahamak. Illegal ang pag-share ng mga ganitong litrato. Ang pag-like, comment, o kaya ang pag-share nito ay lalo lamang nagdudulot ng kapahamakan sa bata. Pero makakatulong ka. Kapag makita mo ang ganitong mga image o video sa Facebook, i-report ito. Tulungan ang mga bata. Report it. Don't share it. Mahal na mahal talaga ako ni Nanay. Tingnan niyo, bago lahat ng gamit ko. Ang ganda-ganda ko. Maraming salamat, Nanay. Nay? Report online sexual exploitation of children. Dahil ang human, hindi laruan. Nanay!
Negosyo. Yan ang tingin ng mga kriminal at sindikato ng human trafficking sa mga taong gustong makawala sa kahirapan. Maayos na trabaho, malaking sahod, libreng pag-aaral. Pawang kasinungalingan. Ngayong panahon ng pandemya, marami ang nagipit na pamilya. Sinabayan pa ng sunod-sunod na malalakas na pagbagyo. Ilan sa ating mga kabarangay walang-wala at desperado. Dito namamayagpag ang mga sindikato. Tutulong di umano, magbibigay ng trabaho, yun pala, ikukulong, aalilain, aabusuhin ng paulit-ulit, gagamitin sa krimen. Ang pinakamapait, may mga kaso pa na mismong kamag-anak o kaya'y sariling magulang pa ang nambibiktima sa kanilang mga anak. Walang sino man ang dapat makaranas ng pagdurusang ito. Papayag ka bang may mabibiktima pa sa ating mahal sa buhay? Tayong mga nasa barangay, dapat parating mapagmatyak, mapanuri at matalino upang hindi mapasukan ng mga kawatan at sindikato ang ating komunidad at ma-rescue ang nangangailangan ng saklolo. Ano ba ang dapat gawin? Una, siguraduhing mayroong maayos na mekanismo at budget upang pigilan ang human trafficking at alagaan ng mga biktima nito. Kumpleto na ba ang setup ng Barangay Vow Desk at Barangay Council for the Protection of Children? May kumpletong listahan ng residente lalo ng kababaihan at kabataan? May situationer na ba sa kababaihan at mga kabataan? May ordinansa na ba para labanan ang TIP? May hotline at social media accounts na ba ang barangay para sa sumbong ng taong bayan? Ikalawa, humanap ng kakampi. Ipakalat ang impormasyon para pigilan ang TIP. Eric, a 25-year-old fisher who has 4 young children, dreams of a better life for his family. Promised high income, he joins a crew of local fishers for a fishing expedition, leaving his family behind for weeks. Deceived, he fell into a scheme of debt bondage and is forced into hard and risky labor and inhumane conditions. He ends up in more debt with the company and has no other option but to continue until his debts are paid. Jenny, a 7-year-old girl, dreams of becoming a doctor someday. To put food on their table, her mother asks her to play in front of a camera and gives her chocolates in return. Online, a man from Europe orders her mother to make Jenny perform sexual acts. She does. Her mother gets paid 500 pesos. Maria feels the need to help send her 5 siblings to school. She accepts a promise of working as a sales lady in Singapore. Her recruiter arranges for her to travel with other women as tourists transiting through Malaysia. Despite her misgivings on the travel scheme, she proceeded, thinking it was a once-in-a-lifetime opportunity. In Malaysia, they were locked up, and on arrival in Singapore, she was forced into prostitution. Maria, Jenny, and Eric, together with 784,000 plus more Filipinos, are victims of modern-day slavery. Worldwide, the same report estimates more than 40 million people are in living conditions of slavery. The annual Manila International Dialogue on Human Trafficking champions efforts to fight this injustice. It is a platform for open conversations to inform decisions and generate and share insights with all stakeholders. It is a space for sharing significant information to further enhance international cooperation, to work hand in hand on actual trafficking in persons cases. The Manila Dialogue produced the Manila Declaration to enhance international cooperation to combat trafficking in persons, signed by 21 foreign missions in the Philippines, 11 non-government organizations, and 15 government agencies, with one goal: to have a comprehensive international approach to prevent and combat human trafficking. In 2015, the Manila Dialogue was organized. It issued 4 ginusto, akala ko makakaraos ang pamilya ko.
Gusto kong lumayo, tumakbo, pakawalan mo ako. Bakit ako nakakulong sa impyerno? Iligtas mo ako dito. Isang tawag mo makakalaya na rin ako. Iligtas mo ako dito. Isang tawag mo makakalaya ako sa impyerno. This is the story of Rita, a 29-year-old BS Education graduate working as a customer service representative. Using social media, she was enticed by a recruiter with an overseas job opportunity. Because of her love for her family, Rita was immediately convinced to work abroad. But little did Rita know that she was already becoming a victim of human trafficking. At the airport, Rita's recruiter instructed her to pose as a tourist. She was provided false hotel bookings and a fake return ticket. Upon arrival overseas, she was taken to an unknown destination where she was forced to engage in a different job, online scamming. Rita was instructed to create fake online accounts to scam other people into investing in cryptocurrency. The same incidents were reported by hundreds of young professional Filipinos. There, they suffered both physical and mental abuse such as being whipped, electrocuted, prolonged solitary confinement without food for days, and being threatened to sell their organs or be killed. These experiences were narrated by Rita and other victim survivors rescued and repatriated who share similar fate and trauma with their employers. In response, the Interagency Council Against Trafficking, or the IACAT, has intensified its efforts to further prevent human trafficking. Originating in 2010, the Philippine government created guidelines to standardize the inspection and clearance of international-bound Filipino passengers. Its purpose is to prevent human trafficking and protect Filipinos from illegal recruitment. The guidelines also aim to capture emerging trends in the trafficking of persons. As of April 2023, the Philippine government monitored over 2,200,000 Filipino departing passengers abroad. Out of those international-bound Filipino passengers, 99.5% were cleared to depart the country. The remainder were flagged for showing fraudulent, falsified, or tampered documents, misrepresentation, or were identified to be potentially trafficked persons. Filipinos who fall victim to human trafficking such as Rita are provided by the Philippine government with repatriation, welfare assistance, psychosocial assistance, and legal assistance. Together with 11 other Filipinos, Rita was safely repatriated home by the Philippine government and now has the chance to live a normal life again. With these continued efforts against trafficking in persons, the IACAT appeals to our fellow Filipinos to rally behind our mission to combat human trafficking. This is the story of Rita, and this could be your story. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Yun, nag-isipin din na yung too good to be true, huwag natin papatusin kasi mapapahamak lang tayo. May mga bagay naman talaga na maganda yung income, pero siguro dumaan tayo sa tamang proseso. Yung mga permit, i-check niya kung legal, kung approved ba siya. Ignorance to the law excuses no one. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi namin alam. So may Google, research natin. Together, let's end human trafficking. Gabay sa paglalakbay, be smart when you depart. A reminder from the Interagency Council Against Trafficking. Ayan si Mama. Parang walang problema, di ba ate? Oo nga, palaging masaya at puno ng ngiti. Pero ang hindi nila alam, ay handa siyang gawin ng lahat.
pursigido sa paghahanap ng trabaho. Kahit lumapit sa patalim. Hanggang sa hindi na siya nakauwi. Walang sino man ang may karapatan sa iyong katawan, sapagkat ito ang iyong kayamanan. Babae ka, hindi alipin ni numan. Human trafficking ay labanan. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ng iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na, kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng illegal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano, kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ang iyong kontrata, ha? Ingat!
I love this water. Thirst quenching. Paano nga ba magmahal? Pwedeng palarigalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Inahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, di ba? Parehong pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pamatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap.
Bawat isa sa atin ay nagnanais ng magandang buhay para sa ating pamilya. Lahat ay gagawin natin, mabigyan lamang sila ng magandang buhay. Kung minsan pa ay kaya nating isakripisyo ang lahat para makamit natin ang pinapangarap nating buhay para sa kanila. Kaya naman, marami sa atin ang pinipiling makipagsapalaran sa ibang bansa para makamtan ang inaasam-asam. Malungkot man ang mawalay sa kanila, isasakripisyo na natin ang sariling kaligayahan. Ngunit ang hindi alintana ng mga OFWs ay ang mga panganib na kailangan nilang harapin sa ibang bansa. Marami sa mga OFWs ang nakakaranas ng pang-aabuso, pananakit, at paghihirap sa kamay ng kanilang mga amo. Ngunit ang pinaka-nagpalala ng lahat ay nung dumating ang COVID-19 pandemic. Ayon sa data ng Senate Labor Committee, ay may humigit kumulang na 5,000 kaso ng pang-aabuso ang naitala noong 2020 at halos 24,000 naman ang may contract violation. At bagamat mayroong mga programa ang gobyerno para sa mga ganitong kaso, karamihan sa mga naaabuso ito ay hindi alam kung paano, saan, at kanino hihingi ng tulong. Lalo na sa panahon ng pandemya, kung saan mas naging mahigpit ang mga patakaran tulad ng mga lockdowns at social distancing. Ano nga ba ang mga dapat mong gawin para masiguro na maging maayos ang buhay bilang isang OFW at maiwasang maabuso sa ibang bansa? Kasama na rin na masiguro ang kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay na iniwan. Una sa lahat, siguraduhin na legal at dumaan sa tamang proseso ang inyong mga papeles. Naglipa na ang mga illegal recruiters. Siguraduhin hindi ka magpapabiktima sa kanila dahil mas mataas ang tsansa na maabuso ka sa ibang bansa kapag ikaw ay illegally recruited. Huwag basta-basta magtiwala sa mga recruiters na kumakausap sa iyo. Kailangan merong tamang agency ang maglalakad ng papeles mo at siguraduhin na merong job order na ibibigay sa iyo upang masigurado na merong naghihintay sa iyong trabaho pagdating mo sa bansang pupuntahan mo. Isa rin sa importanteng dapat gawin kung ikaw ay aalis ng bansa ay ang magpamiyembro sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, isang ahensya na nangangalaga sa interes ng mga OFWs at ng kanilang mga pamilya. Merong mga benepisyo ang pagiging kasapi ng OWA tulad ng life insurance, dismemberment benefits, total disability benefit, burial benefit, at marami pang iba. Para sa mas komprehensibong detalye ukol sa mga benepisyo ng pagiging member ng OWA, bisitahin ang www.owa.gov.ph. Sa pagdating mo sa bansang pagtatrabahuan, marapating alamin agad kung ano ang mga ahensyang makakatulong sa iyo sa panahon ng kagipitan o pangangailangan. Ang Philippine Embassy ang siyang pinakapinuno na kumakatawan sa mga Pilipino sa ibang bansa. Kadalasan sila ang pinupuntahan ng mga OFWs kapag mayroon silang pangangailangan o problema.
Alamin ang lokasyon nito sa bansang inyong pinuntahan, pati na rin ang kanilang contact number para handa ka sa oras na kailanganin sila. Ang Migrant Workers Offices o MWO naman ay nasa ilalim ng Philippine Embassy na nangangasiwa sa problemang may kinalaman sa OFWs. Ilan sa mga karaniwang problema na tinutugunan nito ay mga problemang kaugnay sa kontrata tulad ng mga napasok, nawawala, contract swapping, at di tinapos na kontrata. Kapakanan ng mga OFW na maaaring may kinalaman sa pagsasamantala, pagmamaltrato, at panggigipit ng mga amo, at naliligaw o nawawala sa ibang bansa. Prevention is better than cure, sabi nga nila. Kaya't laging mas mabuting handa tayo sa anumang bagay. Ngunit kung minsan, ay may mga bagay tayong hindi maiiwasan. Pwede pa rin tayong mabiktima sa kabila ng ating mga pag-iingat. Kailangan mong tandaan na bilang isang OFW ay merong nakalaang benepisyo ang ating gobyerno. Kung ikaw ay isang OFW na naging biktima ng pang-aabuso at nakabalik na sa Pilipinas, pumunta lamang sa OWA upang malaman ang mga steps na kailangan gawin upang makuha ang mga benepisyo. Huwag kang mag-atubili na gawin ito dahil ito ay karapatan mo. Kung meron mang hindi mauunawaan, maaari kang magtanong sa mga representative ng OWA o kaya naman ay humingi ng tulong sa mga taong mas nakakaunawa. Maaari niyo rin silang makontak sa mga numerong ito. Dapat malaman mo, bilang isang OFW, ikaw ay may karapatang mamuhay ng marangal, maayos, at may dignidad. At lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Kaya naman kailangan gawin natin ang lahat upang masiguro ang kanilang maayos na kinabukasan. Mga OFWs, laging tandaan na hindi kayo nag-iisa. Laging may kakampi sa anumang hamon na haharapin sa inyong buhay.